Minamamadali ng lakas CMD sa NBI ang pagtukoy kung sino ang nagpakalat ng dokumento tungkol sa Oplan Horus. Ito yung umano'y campaign strategy para siraan ang mga Duterte at ipanalo ang alyansa slate ni PBBM. Narito ang agenda report ni Zandro Ochona. Hiniling ng Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD sa National Bureau of Investigation na agad imbestigahan kung sino ang nasa likod ng pagpapakalat ng dokumentong Oplan Horus. Sa sulat ni Ana Velasco, Executive Director ng Lakas, ang umano'y peking dokumento na inilathala sa isang pahayagan noong April 23, 2025 at sa iba pang social media platforms ay nagdulot ng pagkasira sa reputasyon hindi lang ni House Majority Leader Manix Dalipe kundi pati ang reputasyon ng Kamara at ng kanilang partido. Malinaw anya na peke ang dokumento at forged ang pirma ni Dalipe. Nauna nang sinabi ng campaign manager ng admin senatorial slate na si Representative Toby Chanco na tinanong niya kay Dalipe ang naturang dokumento at sinabing peke ito. Kinasuhan na rin ni Dalipe ang pahayagan ng cyber libel kaugnay sa pagpapakalat ng naturang dokumento. Hanggang sa ngayon, walang pahayag na inilalabas ang The Manila Times kaugnay sa isinampang kaso laban sa kanila. Giit naman ng kinatawan ng kabataan sa Kongreso, puksain ang pinagmumulan ng fake news. Dapat priority ng pamahalaan. Ito yung nababanggit ko rin sa mga hearing ng TRICOM na ang i-address talaga ay yung ugat. Kasi yung mga mensahe naman na lumalabas sa iba't ibang spaces, whether printed media man yan or online, meron talagang iilang tao na sila yung nagka-craft ng mensahe at nagde-decide na ito yung framing ng message, ito yung mga hindi totoo na ipapasok natin. Tapos sila yung may bibigay ng go signal na ilabas yan. Paalala pa ng kongresista, maging balanse ang pagsugpo sa disinformation upang hindi naman maging hadlang sa karapatan sa pamamahayag. Ang gusto natin balanse, we target disinformation pero hindi natin nakikripple naman yung karapatan na ating mga kababayan or ng media. So yun yung ating principle moving forward. Kung merong mga kung sino man na tao or entity na actively nagko-collaborate dun sa mga masterminds talaga ng disinformation, edi to different degrees, meron silang dapat sagutin din. Nakabinbin pa rin sa House Tri-Committee ang panukala para lumikha ng mekanismo para labanan ang fake news. At dahil nakareses ang Kongreso, hindi malinaw kung mailulusot ito bago matapos ang 19th Congress. Para sa agenda, Zandro Ochona, Billionaire News Channel.